Hello there, kamusta po? Ayan, pasensya nyo na, medyo mahangin, ano? So, ayan, nandito ako sa shed, dito sa park. Ayan, ang paligid ng park. Papakita ko sa inyo. Ayan po ang park. Ayan, o, diba? Ganda, oh, spring na talaga. Actually, parang pa-summer weather na, no? Medyo biglang init, ganun ba? Kasi tingnan nyo yung mga puno, hindi pa siya nagkakaroon ng maraming mga leaves, no? Pero mainit na yung panahon, 24, parang ganun ngayong araw na to, no? Tapos sa mga susunod na araw, halos mga ganun na din. Talagang, ayan, ang sarap ng weather. Ang agang gumanda ng weather. Ayan. Kung may ugong kayong naririnig, yung kasing aking yan, ipapan ko, ha. Yan nga pala yung library. Tapos yung sa gawin na yan, ayan, feed mill siya. Ayan, kaya medyo may ingay na gano'n. Tapos yung building na yon, ayan, mga bangkots, mga establishments. Kaya yan ang kagandahan pagka ang apartment ay nandito sa area ng splash pad dyan. Andito kami sa area ng kumbaga, sentro, no? So, andito na lahat, accessible lahat. Ayan. So, today, I want to talk about yung mga content creator po, na karamihan sa mga Pilipino, no? Nitong huli, parang ang hilig itong gawin. Tapos, I find it very disturbing. O hindi lang siya disturbing, actually, to the point na disgusting, no? Kasi syempre nakikita naman natin, no, nababalitaan natin yung mga trahedya, ganyan, ayan yung sa Esitex, tapos of course maraming mga namatay doon, and then yung pinaka-recent nga, no, yung sa Naiya, yung namatay yung anak niya, tapos papaalis yata yung tatay, no, tapos yung mother din ay nasa ospital. Tapos parang ang response agad ng mga tao, no, lalo ng mga content creators, alam mo yun, i-feature. Tapos ako para sa akin, bilang isang content creator, ang isang sinumpaan ko talaga, hindi ko pagkakaperahan ang grief ng ibang tao, no, kasi para gawin mo yon na ang tao kasi, ang lowest point ng buhay niya is during ng time na nawalan siya ng minamahal. Diba? Hindi naman ang lowest point natin ay yung mahirap tayo. Hindi yon. Yung pag may nawala na sa atin. Pag namatayan tayo. Ayan. Pagka naging biktima ng trahedya, yan ang lowest point sa atin. No? Kasi wala nang masasakit pa ron, no? Yung mawalan ka ng lalo na, sabi nga, yung mga parents natin talagang maunang magpa-pass away. Masakit pa rin yun kasi of course ako magkasunod nawala yung parents ko. And then hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit para doon sa tatay, no, nang nawalan na ng anak. So napakasakit noon, iniisip ko pa lang sa akin mangyayari. Hindi ko kaya. Pero pagka isipin mo, namatayan ka na ng anak, tapos ang ginawa pa ng maraming tao ay, alam mo yon, yung pagkakitaan yung nangyari sa iyong trahedya sa buhay mo. Di ba napakasakit? Ang pwede na lang nating gawin, sana ay irespeto yung nangyari doon sa buhay nila. Wag mo nang pagkakitaan pa. Kasi ba't ko sabihin pinagkakakitaan? Lalo na yung mga hindi naman ganun ang content mo. Diba? Tayo may mga niche tayo Yung iba, bali-balita, ganyan. Pwede siguro nilang ibalita yon minsan, 2 beses. Pero yung iba, talagang wala namang kinalaman dun sa niche nila or doon sa kumbaga ay tema, no, ng nila. Gaya ako dito sa Canada. Ang tema ko ay mga tungkol sa buhay namin dito sa Canada, struggles dito sa Canada. Tapos bigla akong i-content yung mga ganon, di ba? Parang kitang-kita mo naman, para saan yun? Tapos, ang iniisip ko din, no? Ano kayo iniisip ng mga content creators na maabot ng milyon-milyon yung views nila gawa nung mga tragedy na yon. At pag tinitingnan mo yung mga ibang contents nila, maliliit lang naman yung iba. Talagang hundreds, sasampa man ng konti, thousands ng konti, tapos yung views doon ay milyon-milyon. Ano kaya yun? Do they feel proud of that? Ganon?
yung kayang masaya kaya sila na ay ang dami-daming views na nagigain ng aking ano. Kung isipin mo, trahedya sa buhay ng isang tao yun, di ba? Na alam mo yan, parang nawalan na tayo ng dignidad bilang mga content creator sa totoo lang, yung mga gumagawa niyan. Parang sabi ko nga, the basic thing na lang na kaya mong gawin is yung makisimpat siya at hindi pagkakitaan yung mga ganong nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng kapwa mo. Yun nga sa sa Vancouver na pananagasa. Pansin niyo, hindi ko siya kinontent. Kasi, sabi ko nga, isa yan sa sinumpaan ko na hindi ko i-content yung mga nakakagimbal na mga sa buhay ng tao. Ngayon, may mga ibang content creators din na inaano nila yan, pero kasi yung iba naman news format, parang ganon, no? Yung nila, tapos like yung sa in a nutshell, talagang medyo ang atake kasi doon talaga is news, hindi para pag-usapan lang siya, hindi para pagchismisan, hindi naman siya ganun pinapakita daw yung mga both sides, kung ano ba ang pagtingin ng mga tao sa ganung issue, sa mental health, gano'n. Tapos meron siyang, ang pinaka nun is kung may kakulangan ba sa mental health, ganyan, yung or assistance sa batas, ganyan. Dito, na baka makatulong sa pagrerepaso ng mga existing na batas, yung mga ganun. Pero ito talagang kita naman natin na for chismis sake, for views sake, for engagement sake, ganun ang sama pa nung iba, talagang pinuntahan nila doon sa page, no? Siguro, syempre tayo, may mga sarili-sarili tayong page. Di siguro naka-private yun, or baka sometimes nagko-content na rin siguro yung mother nung bata, no? Which is, of course, di naman masama kasi, yun nga, nag-share naman din talaga tayo ng mga natin. Ang sama lang is kinuha yung mga videos niya, na pati yung mga pictures and na una nilang sinundo at una nilang, alam mo yun, yung aalis pa lang yung asawa niya, yun, tas kinuha na yun, tas ginawan ng mga kwento-kwento, diba? Napaka sasama ng ako hindi ko personally, talagang hindi ko hindi ako nagagandahan, nakakabaliktad ng sikmura yung mga ganong practices ng ilang kababayan natin, And then, ayun nga, talagang hindi lang repost ang ginagawa diba? Sometimes, yung may mga videos ng mga tao dun sa airport na nakakuha ng kung paano nangyari dun sa sitwasyon, hindi nila nire-repost. Talagang, ang ginagawa siguro doon, screenshot, tapos, hindi lang screenshot, screen record, tapos papatungan nila ng caption, o ganon, di ba? So, parang wala na rin talagang, wala nang respeto doon sa talagang owner ng video. Tapos, sabi nga nung tatay na, kiusap na nga yung tatay, na wag na gawing content sa mga reels. Kasi yun nga, sabi ko nga, ikaw ba nangyari sa'yo yan na naging biktima ng trahedya, anak mo namatay, tas gusto mo ba nakikita sa reels ng bawat ng mga content creators? Hindi, di ba? Parang hindi ka matutuwa sa mga ganong tas kinailangan pang umabot sa yung tatay ay nakikiusap na wag gawing wag nang ipalaganap yung mga video na yon at mga pictures, ganon, na dapat naman ay hindi, kasi dapat bilang tao alam natin respetuhin yon, di ba? Kung meron mang tao na may karapatan na maglabas ng video about doon sa hinanakit niya, yung yung tatay yun, at hindi kung sino-sino pa man. Ako nung like sabi ko nga, mahirap talagang parang kahit sa halimbawa meron kang taong hindi kasundo, 'di ba? Tas may trahedyang nangyari sa buhay niya. Hindi mo naman i-content yung trahedya na yun sa buhay ng tao, right? Kasi nga, parang ala ng dignidad yung gumagawa ng ganun. Yun lang para sa akin, no? And then, yun lang, sana
Tsaka yung dito, I mean yung sa may Vancouver, yung mga raw videos kasi, nag-serve din yun as parang nakita natin talaga kung gaano ka rumal-dumal ba, ganon, yung scene para mas steer yung empathy natin. Kaya ngayon, nung nanghingi ng tulong doon sa GoFundMe, kumbaga mas maraming naka-empathize, mas maraming nakaramdam ng lungkot, ng lugmo, 'di ba, ng hinagpis kasi nga nakita nila yung kung ano yung nangyari. Yung ganon. And then pero yung dito, parang yung dyan sa Pilipinas, no, parang wala naman ding intensyon yung mga ibang ano na yun, na mag-reach out doon sa tatay na nagluluksa para magpaabot ng tulong. Parang for the sake lang talaga ng mga reels yun, no. Buti nga kung yung mga Pinoy content creators na yan, nakuha man lang ipagdasal kung ano yung nangyari, no. Ako talaga pag ganyan, nagpe-pray ako. Kasi alam ko napakahirap niyan. Sinasabi ko na nga, ako, ayokong may family member ako or ako na mamatay sa unang-una karahasan at ikalawa aksidente. Yung gano'n, di ba? Ayoko yun na mangyari sa akin. Kaya, did you see a desert worm? Yeah. Yeah, kaya hindi ko siya ginagawa na bagay. Hindi ko siya ginagawang content dahil may respeto ako sa kapwa ko. Yun. So, andito na yung aking anak. Yan. Ipag-pray na lang natin po, ano. Tsaka, wag na natin kina-content yung mga ganun. I think, tama naman na yun. Tama na. Kung na-content mo na, at kumita ka, please, ibigay mo doon sa kanila. Pero, yes, pero I doubt, no, na pag ganyan kasi, hindi naman na magmamatter yan doon sa ano, kung magkano man yung bibigay mong, ipapaabot mong ano sa kanila, tulong pinansyal. Sa totoo lang, pag ikaw namatayan, para kang numb sa mga ganyan, no. Gaya pag halimbawa, mga abuloy, oy, ang laki ng abuloy, parang wala namang maiibsan, ano, hindi ampat yun doon sa nag-uumapaw na sakit na nararamdaman mo. So, wag din nating irason yun na para ito sa para ito sa makalikom ng pera at ibibigay natin doon. Hindi, alam nyo sa sarili nyo yan na for the sake of views yung mga ginagawa nyo, for the sake of money, at yun ang nakakalungkot na pinagpalit natin yung basic humanity natin sa pera. Diba? So, yun lang aking masasabi. Medyo talagang naano ako kasi naalarma ako, no, sa dami ng ganyan. Tas ganun na pala ang estado ganun na pala ang moral compass. Parang wala na sa tamang yung moral compass ng mga Pilipinong vloggers, no, dyan sa atin. So, ayun, I hope all of you pag-pray natin sila kasi yun ang unang kailangan, hindi yung pag-share ng kung anong nangyari man sa kanila. Prayers talaga for the eternal peace nung bata, tsaka for the healing nung nanay, tsaka nung mga nasaktan, pati dun sa isa pa, no, na papaalis pa lang din yata yun, ano. So ipagdasal natin yung soul nila, yun talaga yung pinaka-importante ngayon. Tsaka yung na maging strong yung mga nawalan, yung tatay, tapos yung family ng padre de pamilyang nawala. Yun ang gawin natin. So, yun po. I hope everybody's doing great and God bless us always.